For today's ganap guys, ayan, mayroon tayong maraming panggatong dito sa ating paligid. Kaya naman ang gagawin natin ay magpuputol tayo ngayon guys ng ating mga kahoy na nandito para hindi pagbahayan ng mga insekto. Kasi meron kasi ditong pumasok sa amin na ahas. Kaya naisip ko na putulin na ito isa-isa para iligpit na rin. Hirap kasi kapag sa gabi baka pasukin tayo ng mga ahas sa daming tambak namin na kahoy. Pati yung sa ilalim ng namin, kusina, meron din kaming mga kahoy. Kagabi, pinagputol ko na kagabi. Tapos nilagay na natin sa lagayan. Tapos pinagaano na rin natin. Ito na sunod natin na ginawa. Habang wala tayong home service massage guys, ngayong araw na to, kahapon wala din akong home service massage. Kaya kahapon, naglaba tayo ng ating mga damit at saka mga uniform. Kaya ngayon, ito naman yung gagawin natin. Magsibak tayo ng mga kahoy. Sa dami kasing kahoy na inipon ni mama. Ayan. Sobrang dami na ng kahoy namin na nandito. Kaya kailangan nating sibakin para maitago dito sa ilalim. Nakakalit kasi nakahimbalang dito sa labas. Kaya naisipan kong anuhin muna. Dahil tag-ulan na rin kasi. Mababasa yung mga kahoy natin. Malalata. Kaya kailangan na natin talagang putol-putulin lahat. Tapos, dahil wala tayong home service massage guys, yung kamay ko kasi parang nasanay na siya may ginagawa araw-araw. Ayun, ngayong linggong to, pangalawang araw natin ngayon na wala pa tayong schedule. Antayin natin baka mamayang hapon pa yung ating schedule. At least, kahit papaano, mayroon na tayong nagawa ngayong umagang to. Bali, lang kami guys, yung gagawin namin ngayon ni Mateo, magputol ng mga kahoy, tapos maglagay kami ng abono na yung poops ng mga manok, yung ilalagay namin sa mais kasi meron si mamang tinanim na mais dito sa aming paligid. Tapos wala kasi si mama guys, nasa Iloilo si mama, bumiyahe nung isang buwan na yata si mama, kaya kaming dalawa lang ni Mateo dito sa bahay. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi araw-araw may home service massage. Ngayon lang talagang araw na to at saka kahapon wala kaming lakad ni Mateo, kaya naka-relax ako yung aking mga kamay, nakapagpahinga talaga ng bonggang-bongga. Pero yung iniisip mo minsan marami kang kliyente, tapos parang iniisip mo kailan kaya ako makapagpahinga nito, no? Halos araw-araw na lang ako bumibiyahe. Tapos 2 araw na ngayon, masasabi mo na parang tama na yung pahinga ko, gusto ko lang may kita ulit. No, ganun talaga ang buhay minsan. Mapag-demand masyado na marami, halos wala na tayong pahinga. Tapos, yun naman nakapagpahinga na tayo ng 2 araw. Parang gusto naman din natin na magtrabaho kasi gusto na natin kumita ulit. Ang tao talaga hindi mo maintindihan kung saan patungo yung minsan nagsawa din sa kakatrabaho, gusto rin magpahinga, hindi naman pala nagsawa, yung parang gusto mong magpahinga talaga. Kasi biruin mo, mag-massage ka ba naman mula mga minsan umaalis kami dito past 11 AM. Minsan naman umaalis kami 9 AM or 8 AM. Yun, tapos uuwi kami ng hapon or gabi. Kaya talaga yung parang ganito na lang ba talaga? Aalis ka ng umaga, aalis ka ng tanghali, gabi ka na uuwi. Parang kulang na yung time sa pagpahinga mo kasi halos yun na lang, trabaho ng trabaho. Ngayon naman, 2 days na tayo ngayon, pang 2 days ngayon, pero hindi mo pa naman masabi na wala talaga akong home service massage kasi maaga pa lang. Past 9 AM pa lang ngayon guys. Ayan, sibak na tayo ng kahoy. Sibak tayo ng maaga kasi para mailigpit yung mga kalat dito sa namin sa labas. Yan, nakikita nyo pala guys yung namin yan, yung CR namin yan. Ayan yung CR namin nakabukod sa bahay. Kasi kapag dati pa kasi yan, kaya hindi namin nilagay sa loob. Baka kapag nakapag-renovate kami ng
ng bahay, baka sakaling ano na namin ilagay sa loob yung CR, kasi meron na rin akong butas dyan, kaso lang hindi ko pa naitapos maghukay dahil na busy na rin ako. Tapos okay naman pala yung aming CR, hindi pa naman barado, hindi pa puno. Yan, kailangan natin talaga guys anuhin yung mga gawain natin para kapag meron na tayong trabaho, okay na, trabaho naman tayo. Ganun lang talaga ang buhay. Kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay kapag tayo ay walang trabaho, kasi di natin minsan masabi na yung trabaho natin dire-diretso din. Pero inyo yung umalis si mama, mag-iisang buwan na dire-diretso yung aking massage. Pero ngayon, himala talaga tong linggong to na mayroon tayong pang 2 araw ngayon na tayo sa bahay. Pero hindi ko pa masabi talaga kung wala tayong home service massage ngayon, kasi maaga pa lang naman. Minsan kasi 1 PM yung ating massage hanggang gabi. Kaya ayan, anuhin muna natin, susulitin natin yung araw natin dito sa bahay ngayong araw na to. Kasi nakakasawa na rin lagi tayo nasa lakaran, nasa labas nagtatrabaho. Minsan talaga masasawa ka rin sa labas. Pag hindi ka rin naman nakakaalis ng bahay, sawa ka rin sa bahay, nandiyan ka lang sa bahay. Parang atat na atat mo na rin umalis. Hinuli din pala namin yung mga manok na bantam ngayong araw na to, kasi ihahatid ko doon sa kakilala ng kapatid ko. Papaalagaan niya doon, kasi dito sa amin hindi ko na maalagaan guys, kasi lagi nga ako wala sa bahay, wala din si mama. Tapos yung itlog niya kasi pinagkalat-kalat niya, tapos marami kasi sila guys, 2 lalaki tsaka 4 na babae, kaya hindi na namin maano ni Mateo, kasi gabi na kami dumadating sa bahay, kaya dinakip na namin, papaalagaan na lang sa ibang tao. Yung din kasi kapag hindi sila, yung bantam pala, sila yung uri ng ng manok na hindi sila marunong mag-alaga ng kanilang anak. Kailangan mo pala silang alagaan, kasi yung isa nagkaroon siya ng mga sisiw, tapos umalis siya. Pagbalik niya, wala na siyang sisiw. Ayun, hindi ko alam kung nasaan na napunta yung mga sisiw niya. At ito na lahat guys, yung ating mga naputol na mga panggatong. Ayan, marami-rami din to guys. Kaya hakot na naman tayo. Ilalagay ko na sa ilalim ng kusina namin, kasi para hindi nga mabasa, dahil tag-ulan na nga talaga siya. Kailangan din natin iligpit after magsibak ng mga kahoy. Tapos yung guys, yung nito, basa pa siya, medyo basa, kasi naulanan nga siya ilang linggo kasi umuulan. Kaya ilagay natin dito sa ilalim, matutuyo din naman to. Yan, marami talaga to guys, matagal na namin to magagamit. Yan, takpan na natin para hindi mabasa ng ulan kapag umulan. Update din pala tayo guys sa aming paligid. Ayan pala yung mga tanim namin. Yan, mayroon din tayong kalabasa. Yan, maano na siya guys, malago na yung mga damo. Nakapagtanim pala si mama ng mais bago umalis. Yan yung mais niya. Hindi masyadong maganda, pero ayan, inanuhan ko na. Nagdamo na ako dyan. Tapos yung natin dati na mamatay na mga gabi, okay na siya ngayon.